Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad ng iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap ng iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di nabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita, ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniyatang sa akin. Sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtanin ninyo
ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya't ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri, buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay sa kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghangad na sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo't dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting bagay. Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga,
Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mga mata? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti, sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, at Biyernes ay araw ng ating pagdedebosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nararapat lamang na bigyan natin siya ng malakas na papuri. Mga kapatid, dalawang bagay lang. Dalawang bagay ang tinuturo sa atin, o dalawa sa maraming bagay ang tinuturo sa atin ngayon ng ating ebanghelyo. Unang-una, hindi mo maituturo yung bagay na hindi mo natutunan. Hindi maituturo ni numan ang bagay na hindi niya natutunan. Diba meron tayong kasabihan, you cannot give what you don't have. Hindi mo maibibigay yung bagay na wala ka naman. In the same way, hindi mo maituturo sa isang tao yung bagay na hindi mo alam. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon ang tanong, maaari ba maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Although ito ay patama sa mga Pariseo at Eskriba na laging sumisita at naghahanap ng pagkakamali sa ating Panginoon. Ito rin ay paalala sa atin, hindi natin maituturo sa isang tao ang bagay na wala naman tayo. Kung wala tayong kabutihan, maituturo ba natin ito sa ating kapwa? Kung wala tayong pagmamalasakit, maituturo ba natin ito sa ating kapwa? Kung wala tayong pagmamahal o pagbibigay, hindi natin ito maituturo sa ating kapwa. Mga kapatid, ang ibig sabihin din nito ay lahat ng pagbabago na inaasahan natin sa ating paligid ay walang ibang pagsisimulan kundi ang sarili natin. Kung nais nating magbago yung ating mundo, kung nais nating magbago yung ating paligid, yung ating kapwa, hindi natin pwedeng asahan na sa kanila magbago. Pero dapat sa atin, sa sarili ko, ako ang simula. Kaya lang, ang madalas na nagiging sakit nating mga tao, kapag pagkakamali ang pinag-uusapan, madaling makita yung nasa iba. Kapag kasalanan, pagkukulang yung pinag-uusapan, madaling makita yung nasa kapwa natin. Pero kapag tama ang pinag-uusapan, kapag wasto ang pinag-uusapan, mas madaling makita yung sarili natin. At mas madalas, naiisip natin, tayo ang tama, tayo ang wasto. Kaya di rin natin makita yung sarili nating pagkakamali. At yun din yung dahilan kung bakit hindi natin makita yung tama na ginagawa ng ating kapwa. At ito yung paalala sa atin ng ating Panginoon, na kung pakikinggan natin
parang nagbibiro ang ating pong Jesus Nazareno sa pangungusap na to. Na sinabi niya, ang tinitignan mo yung puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan ng iyong mata. Alam niyo ba kung ano yung tahilan? Ang tahilan ay wooden beam. Ibig sabihin malaki talaga, kasing laki ng trozo. So ibig sabihin, ito ay exaggeration. Meaning, paano mo nga naman talaga makikita yung puwing ng iyong kapwa kung meron kang tahilan, kung meron kang troso sa iyong mata? Of course, ito ay pagmamalabis, pero ang ibig sabihin, bago tayo mangutya, bago tayo maghusga, bago tayo mag-criticize sa ating kapwa, make sure na tayo ay walang ginagawang masama. Make sure na tayo ay walang ginagawang pagkakamali. Pero ang bottom line nito, mga kapatid, walang sino man sa atin ang may karapatan na magkritiko ng ating kapwa. Walang sino man sa atin ang may karapatan na maghusga ng ating kapwa. Dahil lahat tayo, kahit gaano kabait ang isang tao, kahit gaano kabait at kabuti ang isang tao, meron pa ring pagkakamalian. In the same way, kahit gaano kasama ang isang tao, meron pa ring kabutihan na nananatili dyan. Sino lang naman yung merong karapatan na manghusga? Walang iba, kundi ang ating poong Jesus Nazareno. Hindi ba kabalintunaan din yan? Yung tao na walang ginawang pagkakamali, yung tao na walang ginawang kasalanan, siya pa yung merong karapatan na manghusga sa kapwa. Pero siya na merong karapatan na manghusga sa kanyang kapwa, siya rin yung hindi nanghusga sa kanyang kapwa. Kaya nga 'di ba sa mga pagpapagaling ng ating Panginoon, sa mga pakikisalamuhan niya, sa mga itinuturing na makasalanan, ito yung pinakita niya. Siya na malinis, siya na walang bahid ng kasalanan, siya na maayos, siya pa yung hindi naghusga, siya pa yung hindi nagkritiko sa kanyang kapwa. At ito yung pinapakitang halimbawa sa atin ng ating Panginoon. Kung siya na merong karapatan na manghusga ng kapwa, sino ba tayo para manghusga ng kapwa? Siya na malinis ang pamumuhay, walang kasalanan, at may karapatan na pumansin sa kasalanan ng iba, sino ba naman tayo na merong pagkakamali at merong pagkakasala? Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, dalawa sa mga mensahe ng ating ebanghelyo ang sana baunin natin ngayon. Una, hindi natin maituturo sa ating kapwa ang bagay na wala tayo. Kung wala tayong kabutihan, kung wala tayong pagmamahal, kung wala tayong pagbibigay, hindi natin ito maituturo sa ating kapwa. Kaya kung wala tayo ng mga bagay na yon, huwag nating asahan na magkakaroon nun ang ating kapwa. Ang lahat ng kabutihan sa mundo ay nagsisimula sa sarili. Sa akin, ako ang simula ng kabutihan. Pangalawa, tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo ngayon ang pinapakita na halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo magkritiko sa ating kapwa, bago natin pansinin ang pagkakamali at kasalanan ng ating kapwa, siguraduhin muna natin tayo ay walang bahid ng kasalanan. Kaya ang bottom line nun, wala din tayong karapatan na manghusga sa ating kapwa. Pero pinapakitaan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Siya na mayroong karapatan na magwasto at magtama ng kapwa, hindi niya ginawa. Sana ganun din tayo. Lagi nating tularan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan, naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw ng mga di tunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang pagusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makadama na mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat mo ay nadalisan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob ng ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Abuhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mamuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa iyo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ang mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagpamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman,
ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, bayan niyo po na wag gabayan ako. Nasa kapahamakan at iyak na kamatayan, wag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamalay na darama ko. Iyon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, muli pong inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag,
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, paral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.